Bago ang lahat, ang lalakas ng mga tambutso ng motor ngayon. Paldo ang mga talyer after New Year. Si Russell Westbrook para naghahabol na lang sa all-time record. Nasa number 60 na siya sa all-time points. Nasa 39 points na lang din, malalagpasan na niya si Oscar Robertson. At nasa 275 points naman para malagpasan si Hakeem para sa number 14. Pwede pang umabot si Westbrook sa top 10 ng all-time list kung makakalaro siya ng nasa 2 season pa. Nalagpasan na rin ni Westbrook pagdating sa all-time assist itong si Magic Johnson. Nasa 2,000 mark na rin si Westbrook pagdating sa steals. Tinatawag na rin siyang isa sa best point guard sa history pero wala nga lang siyang championship. Pero si Westbrook din ang may hawak ng record na hindi mabibreak ng ibang player na kaya naman nilang gawin kaso magiging a-hole sila kapag ginawa nila. At hindi rin naman kasi yun official record ng NBA. Si Rasheed Wallace ang may pinakamaraming ejection sa kanyang karir, nasa 29 times sa loob ng 16 years. Ang susunod sa kanya si Draymond Green, 24, nasa 5 na lang ang kailangan ni Draymond. Si Westbrook ang may pinakamaraming pina-eject or pinaalis na fans sa buong NBA history so far, nasa 12 times na or 12 beses. Ito yung nai-involve si Westbrook na hinaharas siya ng mga fans at minsan hinaharap din kasi niya or kino-confront. Doon nagsisimula na ma-eject sa mga arena yung mga fans din. Nakadalawa na siya ngayong season versus Miami at yung bago versus Lakers. Kaya hindi ko rin magets kung bakit tinatarget si Westbrook ng mga fans at tinatawag siyang Westbrick. Ang mahal pa naman ng ticket ngayon. Kaya kino-confront ni Westbrook kapag tinatawag siyang Westbrick ng mga fans dahil sa anak niya. Nadadamay na kasi. Proud kasi yung mga anak niya sa last name niyang Westbrook. Kaya hindi pinalulusot ni Westbrook kapag tinatawag siyang Westbrick. Saka hindi na naman siya Westbrick ngayon Pumapasok na yung mga tira niya mula sa beyond the arc. Marami na ring insidente ang nangyari kay Westbrook na tinatarget siya ng mga fans. Parang gustong-gusto siyang asarin. Based naman kay Westbrook, hindi pa naman niya iniisip ang retirement at sasamantalahin pa naman niya ang paglalaro para sa Sacramento. Pwede kasing maputol yung impressive run ni Westbrook ngayong season. Nasa almost 15 points, 7 rebounds, 7 assists, 42 and 35%. Kung iti-trade kasi siya ng Kings, pwede siya mapunta sa team na hindi siya magagamit na maayos. Meron pa kasing nasa 1 buwan talaga si Westbrook sa Sacramento kung mati-trade siya or hindi. Based nga sa mga reports, yung Sacramento, willing nilang i-trade yung kanilang mga player para makapag-rebuild na at makakuha ng mga drop asset. Nagkakaroon naman ngayon ng traction ang trade kay Anthony Davis. Based sa mga insider, gustong i-trade ng Atlanta Hawks si Trae Young papuntang Dallas. Ang isa sa mga kapalit, si AD. Mukhang hindi na rin kailangan ng Atlanta ngayon si Trae Young dahil nananalo naman sila nung wala siya. Pero nung bumalik si Trae Young, 6-game losing streak. Natatalo pa ng malala yung Atlanta Hawks. Willing nang i-trade ng Hawks si Trae Young pero hindi willing ang Dallas na kunin siya mula Atlanta dahil meron pa silang Kyrie. Mas preferred kasi ng Mavericks si Kyrie kumpara dito kay Trae Young. Ang Dallas din naman ang original na nag-drop dito kay Trae Young na isa din sa best swap na nangyari dati. Na kay Kyrie nakasalalay kung matitrade si Anthony Davis bago yung deadline dahil ang decision maker, ang team owner, gustong makita yung trio ni AD, Flag at itong si Kyrie. Open din kasing i-trade ng Hawks ang kanilang former number 1 overall na si Zaccharie Richier na balak siyang isama sa Anthony Davis trade package para magkaroon ng interest ang Dallas. At kung sakaling pumayag ang Mavericks doon, 2 first overall pick sa 2 magkasunod na taon ang nasa kanila. Hindi pa naman kasi talaga nasusubukan yung duo ni Kyrie at ni Anthony Davis dahil sa mga injury. Ngayon, posibleng ganun din na mangyari sa trio ni Flag, AD at Kyrie. Wala pa kasing timetable talaga kung kailan babalik si Kyrie at ini-expect nila makabalik agad si Kyrie bago yung deadline. Para magkaroon na ng decision ang Dallas kung iti-trade ba si Anthony Davis. Pero based sa mga report, iintayin nila yung off-season. Kaso dahil din sa nangyayari kay AD na dumadaan nga sa mga injuries at si Kyrie possible limited games din ang malaro niya, posibleng konting games lang na magkasama yung trio. In papers, best option yung trade ni AD swap kay Trae Young. Kaso kapag makikipag-trade ang Dallas sa mga team, parang nagiging redundant yung player. Tulad na lang si Trae Young kung mapupunta sa Dallas, meron na silang Nembhard at Kyrie. Redundant na sa number 1 position. Kung isasama pa si Richier, meron na silang Flag. Redundant ulit.
Kasama pa si PJ Washington at si Klay Thompson. Halos kumpleto sa position at injury yung Dallas in papers. Based din sa report, pareho si AD at si Trae Young na naghahabol ng contract extension sa offseason. Kapag hindi na-trade si AD bago yung deadline, hihingi siya ng extension sa Dallas pagdating ng season or end of season.